Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakahuling update sa kontrobersyal na kaso ng Ripple laban sa SEC or Securities and Exchange Commission ng Amerika. Matagal na po nating sinusubaybayan si Ripple, lalo na ang epekto nito kay XRP sa kanyang matagal na laban sa gobyerno ng US. Pero kamakailan may lumabas po na balita na tila magbabago raw ang lahat. May isang market analyst na nagngangalang si John Squire ang nagsabi na ang desisyong ilalabas ng korte ay maaring magtakda ng panibagong legal na kahulugan para sa mga crypto assets. Pero teka, ayon naman sa isang eksperto sa batas na si Attorney Bill Morgan, hindi raw ito totoo. Sabi niya, hindi ito ang uri ng ruling na magbabago sa buong crypto space. Kaya, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa bagong ruling. Yan, ang bagong ruling sa Ripple case na magbabago ng legal status ng crypto sa US. Ayon po kay Attorney Bill Morgan, ang desisyong inaasahan mula kay Judge Analisa Torres ay hindi tungkol sa kung legal ba ang crypto or hindi. Hindi ito tungkol sa kung securities ba or commodities ang mga cryptocurrencies. Sa madaling salita, hindi ito ang uri ng ruling na magtatakda ng bagong definition para sa buong crypto market. Ang focus daw ng desisyong ito ay isang tinatawag na joint motion for indicative ruling. Ang layunin lang nito ay para bawasan ang multa ni Ripple at alisin ang permanenteng pagbabawal sa institutional sales ni XRP. Kaya kung inakala ng ilan na ito na ang desisyong magbabago sa legal na katayuan ng crypto, ayon kay Attorney Morgan, ay maling akala po yan. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin naman ng indicative ruling na ito? Ayan. Sa madaling paliwanag, ang indicative ruling ay isang uri po ng kahilingan ng parehong panig. At yan na nga ang SEC at Ripple, kung saan ay hinihiling nila sa korte na magbigay ng palatandaan kung papayagan ba ang pagbabawas sa parusa kay Ripple. Gusto rin nilang tanggalin ang injunction or pagbabawal sa institutional sales ni XRP. Sa nakaraang buwan, tinanggihan muna ito ni Judge Torres dahil may procedural error or technical na pagkakamali sa motion. Pero ngayon, inayos na nila ang dokumento at muling inihain sa korte. Halos 2 linggo na ang lumipas pero wala pa ring desisyon. Kaya maraming crypto analysts ang naghihintay at nag-aabang kung ano po ang magiging ruling ni Judge Analisa Torres. Ngayon ay ano nga ba ang desisyon ni Judge Torres noong nakalipas na taong 2023? Ayan, para sa mas malalim na konteksto ay balikan po natin ang summary judgment ni Judge Torres noong nakalipas na taong 2023. Sa ruling na ito ay sinabi niya na si XRP mismo ay hindi isang security. Yan, hindi po isang security. Pero nilinaw din niya na ang pagbebenta ni Ripple ng XRP sa mga institutional clients ay isang investment contract at sa makatuwid, sakop ito ng batas ng securities. Subalit ang pagbebenta ng XRP sa open market o mga digital exchanges ay hindi po sakop ng securities law. Kaya ito po ang naging sandigan ng maraming crypto investors na nagsabing hindi lahat ng crypto ay automatic na classified bilang securities. At mahalaga pong tandaan, ayon kay Attorney Morgan, parehong nagkasundo ang SEC at Ripple na hindi na nila babaguhin ang summary judgment na ito. Hindi po nila ito i-question, babaguhin o papalitan. Kaya malinaw na ang darating na desisyon ay hindi para baguhin ang legal status ng crypto, kundi para ayusin lang ang penalty at saka injunction. Ngayon ay bakit may kalituhan naman po sa media tungkol dito? Nagkaroon po ng maling impormasyon dahil sa bold statement ni Ginoong John Squire na nagsabing ang ruling na ito ay makakapagpatatag
or makakapagbago ng legal status ng crypto sa US. Maring ang iba ay umaasa o nangangarap ng mas malaking pagbabago, pero ayon sa mga eksperto tulad po ni Bill Morgan, hindi ito ang tamang interpretasyon. Maraming crypto influencers ang agad naglabas ng content na sinasabing magkakaroon ng landmark ruling. Pero kung babasahin natin ang mismong mga dokumento, malinaw na ito ay tungkol lamang sa pagbabawas ng parusa. Ngayon ay may pag-asa ba bang magbago ang batas sa crypto sa US? Oo naman, at ito po ang siyang magandang balita. Habang si Judge Torres ay naghahanda sa kanyang ruling, ang Senado ng US ay nagtutulak na po sila ng panibagong batas na siyang magbibigay linaw kung kailan ang isang crypto ay ituturing na security at kung kailan ito isang commodity. Kapag naipasa ang batas na ito, dito pa lang magkakaroon ng malinaw na opisyal na legal framework para sa lahat ng crypto sa Amerika. Sa ngayon ay nasa gray area pa rin ang karamihan ng crypto assets. Kaya habang wala pang malinaw na batas, umaasa ang industriya sa mga desisyon tulad ng sa Ripple case para maging gabay. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin dito sa Pilipinas, bagamat ang desisyon na ito ay mula sa korte sa Amerika, malaki pa rin po ang epekto nito sa global market. Dahil si XRP ay isa sa pinaka malalaking crypto sa buong mundo, anumang balita o ruling tungkol sa kanya ay pwedeng makaapekto sa presyo niya, pati na rin sa damdamin or sentiment ng mga investors. Kung mapababa ang parusa kay Ripple at alisin ang ban sa institutional sales, maring tumibay po muli ang kumpiyansa ng market kay XRP. Posibleng tumaas po muli ang presyo ni XRP at kung tumibay ang loob ng mga investors, hindi lang ito makakatulong kay XRP, kundi pati na rin sa buong crypto market na kasalukuyang patuloy pa ring bumabangon mula sa mga regulatory challenges. Bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, mahalaga na maging maingat po tayo sa pagbasa ng balita at analysis, lalo na sa mga social media. Hindi po lahat ng sinasabi ng mga influencer at ay eksakto sa katotohanan. Kaya mas mainam po na makinig tayo sa mga taong may legal background tulad po ni Attorney Bill Morgan. Nakakatuwang makita na unti-unti nang lumilinaw ang mga usapang legal sa mundo ng crypto. Pero dapat po nating tandaan na ang pagbabago sa batas ay isang proseso. Hindi ito isang biglaang pangyayari. Ang kaso po ni Ripple ay isa lamang sa maraming hakbang patungo sa mas malinaw at mas ligtas na crypto ecosystem. Kung totoo ngang babawasan ang parusa kay Ripple at tuluyang alisin ang ban, isang malaking panalo po ito hindi lang kay XRP kundi sa buong crypto community. Pero habang wala pa ang final decision, dapat pa rin po tayo mag-ingat, mag-research at patuloy na maging edukado sa ating mga investment decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.